Sa video na ito, pupuntahan natin ang tinaguriang Little Palawan ng Bulacan kung saan pwedeng mag-camping, swimming, trekking, sumakay sa balsa, or even mag-cliff jumping. Wow! I can say na napakaganda dito. Perfect itong lugar na ito para sa mga tao na naghahanap ng malapit at hindi masyadong magastos na nature trip. Kaya naman ipapakita ko sa inyo paano ito puntahan at sa dulo ng video, hindi kayo maniniwala kung nasa magkano lang ang nagastos namin. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's start our adventure here! Good morning! Napakaaga ng ride natin ngayon at kasama ko si Jerome. Dadala niya yung ADV niya dyan sa likod natin. Ang first stop namin ay sa C5 sa Taguig. Dahil doon namin dadaanan yung isa pa naming pinsan na kasama namin sa ride na ito, na bagong-bago lang nakabili ng motor. Ang motor niya guys is yung Yamaha Fatso. Cute at gwapong maliit na motor ng Yamaha. Let's go! Woo! What a beautiful morning guys! Perfect na perfect sa maagang ride! Woohoo! Alright, we're here na sa C5. Talaga namang nasa magandang mood ako dahil besides sa magandang sunrise, excited rin ako sa pinsan namin na makakasama sa adventure for the first time. Ayun. Okay guys, eto na. Okay pa ako pre. Ready ka na? Mag-long ride. Hindi naman, malapit lang. Ano lang, dito, pag nandito ko sa less than 2 hours. Alright, we're gearing up. All goods, let's go. Kompleto na tayo para sa short adventure na ito. So, alam niyo guys, nakakatuwa kasi dito sa Taguig, yung pupuntahan namin magandang river, tinatawag din ng Little Palawan, is around 1 hour and 30 minutes away na lang from C5, Taguig. So, napakalapit niya, di ba? Good morning, Metro Manila! Ang plano namin ay dumiretso at once makalabas ng Metro Manila, saka kami hahanap ng stopover place para mag-umagahan. So, dito tayo sa Quirino Highway. At ito, nakita natin yung mga ginagawang mga concrete ba to? Ewan ko, parang sa LRT yata yan. Grabe pala kalsada dito guys. Puro lubak. Puro lubak, daming ginagawa. Saan tayo pang ganyan sa kalye, oh, mga nakaumbok na bakal. So hindi ka rin basta-basta makakasingit. Kaya ito si kuya, umakyat na lang sa sidewalk. Huwag tutularan guys. Okay guys, babalik ako. Tumawag yung mga kasama ko. Hintay namin si Charles dito sa may McDonald's sa San Jose del Monte, Bulacan, dahil naiwan na talaga siya. Pagkabalik ko, sakto rin ang dating ni Paps. Sakto pala. Okay guys, magkakasama na ulit kami. Yan, si Jerome, si Paps, kompleto na ulit. Pero mag-breakfast muna kami dito sa McDonald's before San Jose del Monte, Bulacan na to, no? So mag-breakfast muna kami dito bago kami mag-proceed. Nasa 30 minutes away lang naman. So let's go. Mabilis na breakfast at kwentuhan lang at dumiretso na rin agad kami. Let's go guys! Kakatapos lang namin mag-breakfast. Nagkwentuhan, nagkape lang din kami doon para mas may energy. We're in Norzagaray. Ang nagpapatagal lang sa biyahe dito is yung kalsada saka yung traffic. Parang packet na tayo guys. Tapos nakita ko sa map para mga twisties sa area na to. Pagdating namin sa paahon ng mga kalsada na ito ay mas lalo kaming na-relax dahil madaming puno na nagmistulang mga shade sa kalsada. Napaka-presko. Antayan si Paps. Dito muna kami dito.
Papasok mo to dun sa nakapin namin sa maps. Bibili muna kami ng tubig, saka hintayin namin si Charles kasi wala pa si Charles. Yo! Thank you! Si Pops. Bibili mo na, Pops. Tingnan natin kung paano ba ito pasukin. Kasi ang alam ko guys is kailangan nyo sumakay ng 4x4 or lalakawin nyo ng around 40 minutes yung papasok. Kakatuwa naman dito. Tatlo. Maramo River. Nakabook po kayo, sir? Wala, ano lang. Later lang. Oo. Okay. Walk in. Kailangan ng tour guide. Opo, sir. Magkano yun? 3 packs po, 386 per head. Bukod po yung Ay, per head pa yun? Opo. Bukod yung parking. Ano naman, sir, yung cottage, entrance, activity sa baba. Ano yung activities? Sasakay po ng balsa, pupunta po ng cave, cliff diving. Ah, all in na yun. Kasama na yung sa 380. Kaya kayong pasok ng motor? Ano lang po, parking area lang, sir. Bawal ipasok. Welcome to Maramo River. Palaban yung fashion ni Pops dito. Off-road. Pagdating namin sa parking area, pwede na iwanan ng mga helmet doon. Mas better rin if dito na kayo makakabili ng mga food and drinks dahil mas mura. Ganitong klase yung mga 4x4 na pwede sakyan papasok. 100 pesos each ang bayad at one way lang yon, hindi pa kasama ang babalik. For us, medyo mahal, kaya naglakad na lang kami. Bababa na kami kung saan papasok sa Maramo River. So required pala dito na mayroong tour guide bago kayo makapasok. Ganito ang dadaanan nyo pag nilakad nyo. Malusong yan pababa ng river. Pag nag 4x4 kayo, ayan, dito na daan yung 4x4 nyo. Kaya mas better dito if maaga pa lang nandito na kayo dahil mas extra challenge pag inabot kayo ng init dito. Sabi nga ati tour guide namin, ang malaking tulong daw din talaga sa kanila yung tourism dito sa Maramo River. Kasi pag tag-init ganito, yun, may kinikita sila, may trabaho sila. Tapos pag tag-ulan naman daw is tatanim sila. So maganda rin talaga na bumibisita tayo sa mga lugar-lugar kasi nakakatulong tayo sa mga locals sa tourism sa lugar nila, di ba? Ayos. So medyo may kalayuan din pala talaga and palusong. So hindi ganun nakakapagod, pero dahil din sa init ng panahon ngayon, eto, pawis na pawis tayo. So pabalik pala guys, feeling ko mas worth it kapag magpo 4x4 na kayo kasi sigurado kung nakakapagod yung pababa, mas nakakapagod yung palusong, ay yung paakyat. Pagbaba namin, ito ang itsura ng resort. Kayo na lang napipili ng bakanteng bamboo cottage. Okay, dito kami sa cottage namin pero magko-cool down muna kami dahil pawis na pawis kami at init na init. So mag-rehydrate muna bago kami mag-explore sa lugar. So ayun guys, required tong life vest bago kayo makaligo sa ilog. Kasama naman to sa package na binayaran natin, so all goods na, wala nang extra babayadan. Nang makapag-cool down kami, pumunta na rin kami sa balsa para magpahatid sa sinasabing cliff jumping area at cave na malapalawan raw ang ganda. Actually, doon talaga ako pinaka-excited dahil alam ko, yun yung highlight ng lugar na ito. Pero habang naghihintay, nag-enjoy at naligo na rin muna kami dito sa may resort area. Maganda at refreshing rin naman ang ilog sa parte na ito. Masaya rin ang vibe dahil malawak, pero makikita at makikinig mo pa rin ang mga tao sa paligid na nag-enjoy, lalo na ang mga bata. At ilang minuto matapos ay dumating na yung bangkero para ihatid kami sa highlight ng lugar na ito.
Pagbaba namin, ang sasakay naman ay yung mga susunduin pabalik dun sa resort. Medyo maraming tao ngayon since it's holiday. So ngayon, ang plano namin is aakyat kami dun sa taas. Ganyan ang pag-akyat. At first, medyo nakaka-hesitate umakyat, pero makapit at hindi naman madulas yung mga bato. Napakaganda pala dito. Hindi ko in-expect na ganito kaganda. Na ganito lang din kalapit sa Metro Manila. Look at that. Napakaganda. So yung boat na yan, sinasakyan nating boat, kasama na yan sa binayaran natin kanina na nasa 380 pesos. Ito yung bungad na view pag akyat namin, pero may mas maganda pa dyan sa mas taas pa. Ayan guys, andito tayo I think sa pinakataas. Wow! I can say na napakaganda dito. Look at that! After is bumaba kami para puntahan naman yung cliff jumping area. Pwede tayong kumapit dito sa lubid na to. Makapunta tayo dun sa area na yun kung saan pwedeng tumalon. Tapos maganda yung tubig, saka malalim. Let's go! Malalim to, lampas tao. Oo, lampas tao to guys. Tapos sasa ilalim kayo ng kuweba. Ayan. So ayun guys, pwede ka pang mas umakyat sa taas dyan if you want na mas mataas na cliff jumping. Pero kami manunod lang kami sa mga tatalon kasi wala kaming balak tumalon sa ganyang kataas. After, pwede na kayo sumakay ulit ng balsa pabalik sa resort. Pwede namang magbalik-balik, sumabay ka lang sa mga groups na pupunta ulit doon. Okay, nakabalik na kami dito sa aming cottage. Ngayon papasain kami ng bigas. So 150 pesos kung papasain kayo. Dapat pala before kami nag-activity is nagpasain na kami. Para sana pagbalik namin dito ready na sana yung kanin. Meron namang mga tindahan dito kaya bumili na lang kami ng tig-iisang dilatang pang ulam. Puro tuna lang yung mabibili yung ulam dito. Tuna or cup noodles, mga instant. Pero kahit ganun, sabik pa rin kaming kumain. Sarap kaya isabay sa mainit na kanin right after ng swimming. Kain tayo guys! At ito ang total na nagastos namin each sa trip na ito. And to summarize, surprising na maganda dito. It somehow exceeded my expectations considering na napakalapit lang ito sa Metro Manila. Pero wag niyo naman i-expect na actual Palawan talaga yung lugar. Although, it does really remind me of El Nido dahil sa malalaking bato katabi ng green bluish water. Pero overall, sulit na lugar for a quick nature trip. Alright guys, ito na kami paakyat pabalik sa taas. At kung nagustuhan mo yung gantong klase mga short road trips na malapit lang sa Metro Manila, please hit the like button. Dahil if ever magustuhan nyo to, igagawa pa tayo ng maraming gantong klaseng video. Kapagod. So, I'll end the video here. See you in my next video. Bye!